Aksidenteng nag-send ng message ang 5-year-old twins ko sa ex ko. Daddy, sino ka? I don't have a kid. You have twins. Sabay send ang picture nila. Nang hina ang bilyonaryo. Hi Daddy! How are you? We are your twins. Chat ng kambal na sina Pio at Pia kay Dominic sabay selfie pa. Nanlaki ang mga mata at kumunot ang noon ni Dominic. Who are they? For sure, poser na naman sila. Daddy, we miss you. What the? May anak ako? Malakas na bulalas ni Dominic sa kanyang sarili nang may pagtataka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dominic, as soon as possible ay kailangan nating makahanap ng mapapangasawa mo. Tuso rin ang second family ng lolo mo kaya for sure na makikipag-agawan sila sa mana. Hindi ako makakapayag na mapunta sa kanila yon dahil ikaw ang tunay na apo ko at ako ang tunay na asawa. Kaya hindi ako makakapayag na mapunta ang mana sa second family niya. Hindi Dominic, hindi. Mariin na sabi ni Lola Tere sa kanyang apo na si Dominic. Nag-iisang apo nila si Dominic at ulilang lubos na rin kaya naman kay Lola Tere na siya lumaki. Bago mamatay si Lolo June, asawa ni Lola Tere, nagkakalabuan na sila mag-asawa dahil nahuli ni Lola Tere na may iba pala itong babae tapos nabuntis pa niya. Sa sama ng loob ay nakipaghiwalay na noon si Lola Tere. Kahit ayaw pa ni Lolo June dahil mahal naman daw niya si Lola Tere. Nagkamali lang daw siya at napikot ng babae kaya nakikiusap na wag siyang iwan ito. Dahil sa pagmamahal ni Lola Tere kay Lolo June ay tinanggap niyang muli ito ng may kasamang mga kondisyon na hindi na siya makikipagkita sa babae niya at hindi pananagutan ang bata. Palabhas ay may sakit sa puso si Lolo June kaya bago pa man siya atakihin sa puso ay nag-iwan na ito ng kasulatan na ikinagimbal ni Lola Tere. Kasama pa rin sa mana ang kanyang anak sa labas at mabibigyan lang ng mana si Dominic kung ito ay may asawa na. Hanggang sa mamatay si Lolo June ay masama pa rin ang loob sa kanya ni Lola Tere. Talagang bandang huli ay iyong pa rin kabit at anak sa labas ang nasa isip nito. Kaya ngayon ay pinipilit ni Lola Tere si Dominic na maghanap na ng mapapangasawa because that's the only way para maklaim nila ang kanilang mana. Do I really need to do that, La? Pwede naman kung si Reyna ang mapapangasawa ko pero ayoko naman sa kanya. And besides, ayaw pa rin naman ni Reyna na mag-settle down dahil magagalit ang parents niya at may balak pa siyang mangibang bansa. Kaya La, hindi ko alam kung posible bang mangyari ang gusto ninyo. Wala bang ibang paraan para maklaim natin yung mana? Saad ni Dominic habang malaya siya nakaupo sa kanilang malaking couch. Wala nang ibang way, Dominic. Ayoko na may kahati. Tuso rin ng lolo mo dahil pwede naman sa akin na lang ipangalan lahat maging ang kumpanya pero talagang isinali pa niya ang kanyang kabit. Dapat pala hindi ko na lang siya tinanggap noon. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, na ganitong isusukli niya. Ay, let me think about it, La. Hindi madaling desisyon yan dahil kailangan ko pang kausapin si Reyna regarding dyan. Unfair naman sa kanya kung gagawa agad ako ng desisyon na hindi mo lang tatanungin ang opinion niya. She's my girlfriend and I like her. Kaya pag-iisipan ko muna. Give me some time, La. Long-time girlfriend ni Dominic si Reyna. Ngunit noon pa man ay ayaw na sa kanya ni Lola Tere dahil sa may taglay na kaartihan talaga ang babae at may ugali ding hindi maganda. Nakikita ng matanda kung paano niya utus-utusan at hututan ang kanyang apo na si Dominic. Dahil nga mahal na mahal ni Dom si Reyna ay ayos lang sa kanya yon na utus-utusan siya at maglabas ng pera para sa nobya dahil hindi niya naman kayang mawala sa kanya si Reyna kaya ginawa niya ang lahat wag lang siyang iwan ng dalaga. Hay nako Dom,
Hindi mo ba nahahalata na pinaperahan ka lang naman yan? Nako, sinasabi ko sa'yo, Dominic Leon. Walang magandang maidudulot sa'yo ang babaeng yan. Ayaw mo lang talagang maniwala sa akin. Kung irap-irapan nga ako sa halip na igalang o magpasipsip man lang eh. Ay nako, Dom. Better leave that girl bago pa niya tuluyang mabilog ang ulo mo katulad ng ginawa ng kerida ng lolo mo. Sakit ng ulo lang yan? Litanya ni Lola Tere. Halos araw-araw itong sinasabi sa kanya ni Lola Tere. Binabaliwala na lang niya dahil nga ganun niya kamahal ang dalaga. Tila nakakabulag at nakakabingi ang pag-ibig dahil kahit araw-araw maglitanya si Lola Tere, ay pasok na lamang ito sa kaliwa niyang tenga tapos labas sa kanan. Hay la, sige na, may aasikasuhin pa ako sa iba nating mga negosyo. At ikalma niyo nga yung sarili ninyo dahil sige kayo, lalo kayong tatanda. Sige po, mauna na ako. Pabirong sabi pa ni Dom sa kanyang Lola Tere. Basta, hindi magbabago ang tingin ko riyan sa Reyna na yan. At huwag mo nang pag-isipan yung pag-aasawa na yan, ha? Hayaan mo at ako nang hahanap para sa'yo. As soon as possible ay kailangan mo nang maikasal. Huwag ka nang umagal pa dahil final na ang desisyon ko. Dahil ayaw na ni Dominic na makinig pa sa sermon ay umalis na lamang siya at saka hinalikan na sa noo ang kanyang Lola Tere. Baby, hindi ako papayag. Ayoko. Hindi ka pwedeng mag-asawa at magpakasal sa iba. Huwag kang makinig dyan sa lola mong yan dahil wala namang maidudulot na mabuti sa yung matandang yon. Galit na galit siya sa akin pero wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kung ayaw niya sa akin, wag naman niyang idamay ang relasyon natin. If you really love me, baby, hindi mo siya susundin. Huwag mo siyang susundin. Sa akin ka lang. Maarteng pagsusumamo ni Reyna. Nilingkis pa niya ang braso ni Dominic at saka tumingin pa rito na nangungusap ang mga mata. Baby, ayoko rin naman ng desisyon na yun ni Lola eh. Once na makuha ko ang mana, makikipaghiwalay na ako. Syempre ikaw ang mahal ko baby kaya for sure nagagawin kong kasalan yun without feelings. Hindi kasi talaga matatahimik si Lola Tere hanggat hindi namin nakukuha ang mana namin eh. Na kung tutuusin ay sa amin naman talaga dapat yun eh at hindi sa second family ni Lolo. Sagot naman ni Dom na pilit inaamo ang kanyang nobya. Ngunit tila hindi naman kumbinsido si Reyna. Pipilitin pa rin niya na huwag pakasal si Dom sa kung sino man na babae ang gustong ipakasal sa kanya ng kanyang Lola Tere. Kahit pa. You're mine, ha? Basta sa akin ka lang, baby ko. Marting sabi pa ni Reyna. Animoy isang bata na nakanguso pa habang nakahilig ang kanyang ulo sa balikat ni Dom. Samantala, dahil hindi makakapasok ang labandera ni na Lola Tere na si Manang Yoli dahil masamang pakiramdam, ay naisipan na lang niya ang kanyang apo na si Tanyang ipadala doon para magtuloy ng kanyang trabaho. Si Tanya ay ulilang lubos na at ang kanyang Lola Yoli na lang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Lola, huwag ka nang kumilos dyan. Ako nang bahala sa mga labado mo ron sa mansyon. Ipapaliwanag ko na lang kay Doña Tere na inaapoy ka ng lagnat at hindi ka kayang bumangon. At saka, hindi rin naman kita papayagan na pumasok pa dahil sa pakiramdam mo. Ipinagluto na kita rito ng pagkain, Lola, ha? Nakahanda na rin ang gamot mo. Pakiusap lang la, huwag nang kumilos pa rito. Baka mabinat ka pa. Ako nang bahala doon at magpahinga ka na lang ng mabuti rito para mabilis mo nang mabawi ang lakas mo. Wika ni Tanya sa kanyang lola. Kaya mo pa ba, apo? Marami rin yun, baka hindi mo kayanin. Wika ni Lola Yoli na balot ng kumot. Oho naman Lola, kaya ko ho yun. Wala ho ba kayong bilib sa akin? At saka sayang din hong kikitain ngayon. At saka sa lagay niyo hong yan, hindi talaga ako makakapayag na pumasok kayo ngayon. Ganito na rin ang mga nakagisna ni Tanya na trabaho dahil hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kinailangan din niyang huminto para maging katuwang sa kanyang lola sa paghahanap buhay dahil hindi na rin naman nakaya pa ng matanda na sustentuhan ang pag-aaral ni Tanya. Dahil ultimo gamot niya ay hindi niya mabili. Kaya naman masakit man sa kanya ang dinaranas nila ngayon ng kanyang apo na si Tanya ay wala na rin siyang iba pang magagawa. Dahil para sa kanya ay napakahirap talagang maging mahirap.
O siya, sige apo. Ikaw nang bahala. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag kay Doña Tere. Mabait naman yan at alam kong mauunawaan niya ang dahilan ko. Bago umalis si Tanya ay sinigurado muna niyang nakakain na ang kanyang lola at nakainom na ng gamot nang sa ganon ay hindi na siya mag-alala pa rito. Nang makarating sa mansyon ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng ibang mga kasambahay. Tanya, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Ina Yoli? Tanong ng isang katulong. Ito nga ang tawag nila kay Lola Yoli. May sakit po si Lola kaya ako po munang pinapunta niya rito. Nasaan po pala mga labahan dapat ni Lola? Ako na lang po maglalaba. Ganun ba? O siya, sige. Ang ibang mga damit ay nasa washing area na. Ang iba naman ay nakay Doña Tere pa. Alika, sasamahan kita sa kanya. Kusa namang sumama si Tanya sa kausap patungo sa sala. Hintayin mo na lang siya rito ha, Tanya? Sabi ni Manang tsaka iniwan na roon ang dalaga. Tahimik lamang si Tanya habang hinihintay si Doña Tere. Ilang minuto rin ang kanyang hinintay nang maisipan niyang tumayo muna upang pagmasta ng mga litratong nakasabit sa dingding. Ang ganda-ganda naman ng mga larawang to. Kahit na matagal nang nakuhanan ay nagawa pa rin nilang bago. Iba na talaga ang teknolohiya ngayon, ano? Lahat ay kaya nang baguhin. Wika ni Tanya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay napahinto na lang siya na marinig niya ang boses ng isang matanda at yapak nito na pababa ng hagdan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Doña Tere kay Tanya. Sa kagulutan naman ni Tanya ay halos lumabas ang puso niya kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Sabay lingon sa kinaroroonan ni Doña Tere. Sa pagharap niya nang mamasta ni Doña Tere ang kanyang muka ay bigla na lang lumuwag ang reaksyon ng mukha nito. Magandang umaga po, Doña Tere. Ipagpaumanhin po ninyo kung hindi po ako nakapagsabi agad na pupunta ako dito. Natuwa lang po ako sa mga disenyo at larawan na nakasabit sa pader kaya pinagmasdan ko lang po. Ako nga po pala si Tanya. Apo po ako ni Lola Yoli. Mataas po kasi ang lagnat niya ngayon kaya naman ako na lamang pong pinapunta niya rito para ituloy ang mga labahan niya. Magalang na sabi naman ni Tanya. Matalim naman siyang pinagmasdan ng ginang mula ulo hanggang paa. Tila ba may naiisip itong kakaiba sa kanyang utak dahil tahimik lang niyang inoobserbahan ang itsura ni Tanya. Hindi mo malaman kung naiinggit ba o nagagandahan lang ba sa dalaga dahil tunay na may taglay na kakaibang ganda itong si Tanya. Abay, maganda pala itong apo ni Yoli. Ikaw ba dapat ang maglalaba ngayon, iha? Nakangiting tanong ng matanda matapos itong purihin ang aking ganda ng dalaga na unti-unti na ring umaayos ang pakiramdam. Opo sana, Doña Tere. Inaapoy ho ng lagnat ang lola ko ngayon kaya ako na lamang ho nagpresenta na sumalo ng mga trabaho niya rito. Paliwanag naman ni Tanya. Patingin nga ako, iha, ng mga kamay mo. Utos ng matanda sabay nagtatakang inilahad naman ng dalaga ang kanyang mga kamay sa harapan nito. Ibinabang bahagya ni Doña Tere ang kanyang suot na salamin at saka tinitigan ng matalim ang mapuputi at makikinis sa mga kamay ng dalaga. Abay, napakaganda pala ng mga kamay mo, iha. Sa itsura nito, ay parang hindi ka pa nakakapaglabas sa tanang buhay mo. Iniangat naman ng matanda ang kanyang tingin sa dalaga. Naho, hindi ho totoo yan, Donya. Lagi ho akong katulong ng aking lola sa paglalaba. Kung minsan pa nga ho ay ako lamang ang gumagawa para makapagpahinga naman si lola pagkagaling niya sa trabaho. At saka ho, simula bata pa lamang ako ay sanay na ako magbanat ng buto. Kahit nga ho gawaing panlalaki, alam ko na rin gawin Hindi ho uso ang tamad sa amin ni lola. Matapat na sabi ni Tanya. Sa itsura naman talaga ng mga kamay ng dalaga na malambot, makinis at walang bahid ng pagkakaugat, ay maaaring mapagkamalan din ito ng iba na anak mayaman. Sa mga oras na ito ay hindi mawari ni Tanya ang nararamdaman na ngayon na nabiwirduhan na sa ikinikilos ni Doña Tere. Naroon na ang isang tambak na mga damit ng Doña na lalaban sana ni Tanya, ngunit tila nagbago ang isip nito. No, hindi ka maglalaba ngayon. Halika sa taas, may pag-uusapan tayo. Hindi na hinintay pa ni Doña Tere ang isasagot sa kanya ni Tanya. Bagkos ay dali-daling nagtungo ito sa taas ng may beranda. Hindi naman mawari ni Tanya kung susunod ba siya o hindi dahil unang-una
ay ngayon pa lang niya talaga makakaharap ng personal ang matanda kaya hindi niya pa talaga ito nakikilala. At pangalawa, ay wala siyang ideya kung ano ang pakay sa kanya ng matanda at kung bakit biglang nagbago ang isip nito na paglabahin siya ngayon, which is iyon naman talaga ang ipinunta niya roon. Pero dahil muling sumigaw si Doña Tere mula sa ikalawang palapag, ay kumilos na rin siya at inihakbang niya na ang kanyang mga paa. Opo, Doña. Nariyan na po. Malakas sa sagot ni Tanya at nagtungo na sa taas kung nasaan ang ginang. Sa haba ng hagdan ay hindi niya na malaman kung saang pinto ba papasok si Doña Tere. Mas napamangha si Tanya ngayon dahil malawak ng ibaba pero mas malawak pa pala itong taas. Marami ang kwarto dito at sa may dulo ay tanaw niyang isang malaking babasaging pinto kung saan nasa loob nito si Doña Tere. Sinasalampad pa ng malakas na hangin ang malaki at malambot na puting kortina na nakasangga naman sa may babasaging pintuan na yon. Marahan lumakad si Tanya papalapit doon at tanging doon lamang nakapako ang kanyang tingin. Kinakabahan kasi siya at nahihiwagaan sa kung ano man ang biglaang pakay sa kanya ng matanda. Nang marating niya na ang harap noon ay marahan niya nang itinulak ang malalaking babasaging pintuan. Nakangiti naman sa kanya si Doña Tere na kasalukuyan ang nakaupo sa may gitna ng upuan sa may mahabang table. Maupo ka, Tanya. Magiliw nitong utos sa dalaga. Sumunod naman kaagad si Tanya. Pero ang mga mata niya ay nandun naman nakapako sa may bintana na babasagin din at mula sa kinatatayuan niya ay kitang-kita ang buong view ng kanilang lugar. Napapaawang na nga lamang ng kanyang bibig dahil talagang walang katapusan ng paghanga niya sa mansyon na iyon. Sa isip niya ay nasa ikalawang palapag nga matatagpuan lahat ng magagandang bahagi ng mansyon na ito. Are you okay, Tanya? Tanong ni Doña Tere. Nang bumalik sa ularat si Tanya ay tumingin na ito sa Doña at utal lang sumagot. Opo, okay lang po ako, Doña Tere. Hindi ko lang po maiwasan na mamangha sa kabuuang ganda nitong bahay ninyo. Seryosong sagot naman ni Tanya. Matipid namang umiti si Doña Tere. Hayaan mo at pasasaan ba ay dito ka na rin titira? Makahulugang sabi ng Doña na ikanalaki naman ng mga mata ni Tanya. Po? Dito titira? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagugulahang tanaw ni Tanya. Huminga muna ng malalim si Doña Tere bago tuluyang sabihin ang kanyang pakay. Tanya, actually, this plan of mine is unexpected. Noong isang araw pa ako isip ng isip kung sino bang dapat na mapangasawa ng aking apong si Dominic. I think, hindi nagkakalayo ang edad ninyong dalawa. Kaya sa tingin ko, ay ikaw ang dapat na maikasal sa kanya. Kalmadong sabi ni Doña Tere. Lalong nalaki naman ang mga mata ni Tanya sa kanyang narinig. Nagtungo lamang siya doon para maglaba. Pero ngayon, ay may ganito na palang balak ang Doña na pag-asawahin sila ng apo nitong si Dominic. Gusto niya pa sanang umalma kaya tumayo na muna siya. Doña Tere, pasensya na po pero hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Ang pakay ko lang po naman kaya ako nagpunta dito ay para maglaba at ituloy ang trabaho ni Lola. Marami pa ho akong pangarap para sa aming dalawa kaya ipagpaumanhin niyo po at hindi po ako handa dyan sa gusto niyo mangyari. Bababa na po ako. Tatalikod na sana si Tanya nang bigla siyang mapahinto nang marinig ang dalawang salita. 20 million. Seryosong sabi ni Doña Tere. Namilog ang mga mata ni Tanya. Para saan naman kaya ang 20 million na sinasabi niya? At saka, tama bang naririnig ko? 20 million? Naku, nahihibang na sigurong matandang to. Sabi pa sa isip ni Tanya. Para maliwanagan ay muli siyang humarap sa ginang. 20 million? Para saan ho 20 million? Taas kilay na tanong ni Tanya. Tanya, maupo ka muna. Alam kong kakailanganin mo ang offer kong to. Wika ni Doña Tere. Sumunod naman kaagad si Tanya dahil alam din naman niya sa kanyang sarili na kailangan niya ito. Doña Tere, ano po bang gusto niyong mangyari? Seryosong tanong naman ni Tanya sa matanda. Maupo ka na muna para maipaliwanag ko sa'yo at nang maunawaan mo ng maayos. Dagdag pa na matanda.
Muling bumalik si Tanya sa pagkakaupo upang pakinggan ang sasabihin ng matanda. Gusto rin niya kasi na malaman pang ibang detalye dahil sa puntong ito, ang tanging naiisip na lang niya ay ang kanyang Lola Yoli. Tanya, may kinakaharap kaming problema ngayon ng aking nag-iisang apo na si Dominic. Nang mamatay ang asawa kong si June na babaero at walang utang na loob, nag-iwan siya ng sakit sa ulo sa aming dalawa ng aking apo. Nung nabubuhay pa siya, tinanggap ko siya ng buong buo kahit ilang beses niya na akong niloko noon. Nagkaroon siya ng kirida at inanakan niya pa ito. Nang malaman ko yun ay syempre, hindi naman ako martir para manatili sa kanya o manatili siya sa akin. Kaya nakipag-iwalay ako. Pero dahil magaling manguto ang asawa kong yon, muli ako naniwala sa kanyang mga mabulaklak na mga salita. Kaya ayon, tinanggap ko ulit siya. Pero nang mamatay siya, nang malaman na namin ang pamamanahan niya, abay hindi ako kasama. Pero yung korida niya ay nairoon. Tapos ang nakalagay pa doon, makukuha lang ni Dominic ang kanyang mana kapag naikasal na ito. Hindi ko nga maintindihan ng matandang yun kung bakit kailangan pa ng ganong kondisyon. Kaya ngayon, Iha, Tanya, take my offer. Kahit maikasal lang kayo ni Dominic, kahit walang feelings, I'm begging you, Tanya, you are my last hope para makuha namin ni Dominic ang nararapat sa amin. Don't worry, kapag nakuha pa namin ng mana, bukod pa ang ibibigay namin sa'yo. Tulungan mo lang kami. Please. Kwento ni Doña Tere. Seryoso ito na makiusap talaga kay Tanya dahil bukod sa nakuha kaagad ng dalaga ang kanyang atensyon, ay si Tanya na talaga ang perpekto sa magiging plano nila. Kapag si Tanya ang kinausap nila tiningan ng pabor, ay posibleng hindi ito magdedemanda ng kahit na ano dahil kilala nila ang maglola na marunong makontento at may prinsipyo sa kabila ng sitwasyon nila sa buhay. Nauunawaan ko pong intensyon niyo pero ang hindi ko po maunawaan ay kung bakit ako pa? Wala ho ba siyang nobya para siya na lang ang maikasal kay Sir Dominic? Bakit hindi pa siya? Para naman at least ay maikasal siya sa alam niyang mahal niya at ang babaeng papakasalan niya ay hindi lang dahil sa mana. Bakit o kailangan ako pa? Naguguluhang tanong ni Tanya. Yumuko naman sandali ang matanda at saka huminga ng malalim. Muli siyang umangat kay Tanya at nagbigay ng isang sinserong tingin. Tanya, may ipagtatapat ako sa'yo. Ang totoo, hindi ko gusto ang nobya ngayon ng aking apong si Dominic. Her name is Rayma, and I don't like her attitude. Maarte at halata namang hinuhutotan lang ang apo ko. Pero baliw na baliw sa kanya si Dominic kaya alam kong siyang lumalason sa isip ng aking apo na salungatin ang lahat ng mga plano namin. At saka si Dominic rin naman ang may sabi na matagal na siyang nagpapahaging sa Reyna na yon na magpakasal pero lagi raw iniibang usapan at mariing tinatanggihan ang alok na iyon ni Dominic. Keso hindi pa raw siya handa at may balak pang mangibang bansa kaya ayaw pa raw niyang makasal. Alam ko naman na ayaw din niya sa akin kaya amanos lang kami. Sa oras lang talaga na malaman kung may iba siyang pakay sa apo ko? Well, hindi pa nga niya alam kung paano magalit ang isang Teresita Villaruel. Hindi niya magugustuhan for sure ang bawi ko. Pagtatapat ng matanda. Noon pa man ay may duda na talaga si Doña Tere kay Reyna na hindi makuha ng dalaga ang loob nito. Malakas kasi ang kutob ng matanda na ibang pakay ng babaeng yon sa kanyang apo. Pagdating kasi sa ganitong bagay, ay malakas talaga ang instinct ni Doña Tere. Kapag nararamdaman niyang ayaw niya talaga sa isang tao, ay pinaninindigan iyon ng matanda at hindi pwedeng ayaw niya lang sa isang tao. Lagi yung may kaakibat na dahilan at kailanman at hindi pa roon nagamali si Doña Tere. Napakunot naman ang noon ni Tanya. Nauunawaan niya ang sinasabi ng matanda. Wala rin naman siya sa posisyon para manghusga o magbigay ng komento dahil hindi naman niya personal na kakilala si Reyna. Maging si Doña Tere ay hindi pa nga rin niya nakikilala. Kaya naman ayaw muna niya magbitiw basta-basta ng isang kasagutan hanggat walang permiso ng kanyang Lola Yoli. Nauunawaan ko na ho. Pero sa ngayon po
ayoko munang basta-basta magbigay ng desisyon. Gusto ko po munang tanungin at hingin ng opinyon ng aking Lola Yoli. Kung mahihintayin niyo po ako, hayaan niyo munang pag-isipan ko. Alam kong kailangan niyo na ito pero hindi pa po ako makakapagbigay ng agarang kong sagot. Sana po ay maunawaan niyo ako. Paumanhin ni Tanya. Of course, I understand you. Take your time, Iha. Pero sana naman ay hindi magtagal ang sagot mo. Pumayag ka man o hindi, ang maging desisyon mo, just tell me na mas maaga, okay? Sagot naman ni Doña Tere at saka nginitian ng dalaga. Okay po, Doña Tere. Mauna na po ako. Sabi ni Tanya at tuluyan na nagmarcha palabas ng beranda. Habang binabaybay ni Tanya ang eskinita papasok sa kanilang bahay, ay kaagad naman siyang sinalubong ng ilan sa mga kapitbahay nila. Tanya! Tanya! Diyos ko, mabuti naman at dumating ka na. Ang Lola Yoli mo. Sinugod namin sa ospital. Nasa emergency room siya ngayon. Aligaga nilang sabi. Halatang halata ang pag-aalala sa kanilang mga itsura. Kaagad namang bumilis ang tibok ng puso ni Tanya sa sinabi nilang iyon. Po, Diyos ko, sige po, pupunta na ako. Wala na rin pinalampas pang oras si Tanya kaya naman kaagad niya nang pinuntahan ng ospital na binanggit ng mga kapitbahay. Ngayon nga ay naglalaro sa isip ni Tanya ang mga dapat niyang gawin. Taranta na rin siya at kung ano-ano ang naiisip. Dali-dali siyang nagtungo ngayon sa emergency ng ospital at kaagad hinanap ang kanyang lola. Mabilis siyang nagtungo sa may information at saka nagtanong. Miss, kamag-anak po ako ng kakasugod lang dito na si Yoli Cabral. Saan ko po siya pwedeng puntahan? Nag-aalan niyang tanong. Saglit lang po ha. Check ko lang po sa record namin. Sagot naman ang nasa information. Sinimula nang magtipa ng nurse sa kanyang computer upang hanapin ang record ng kanyang Lola Yoli. Yoli Cabral po, kalalabas lang po yan ng emergency room at ngayon po ay nasa room C13 na po siya. Sagot ng nurse. Room C13? Sige po, salamat. Sabi naman ni Tanya at saka nagtungo na kaagad sa room number na ibinigay ng nurse. Wala nang ang pakialam pa si Tanya sa kanyang madadaanan. Sa halip na gumamit ng elevator ay tinakbo na lang niyang hagdan pataas patungo sa second floor kung saan naroon ang sinasabing room number ng nasa information. Na makita na iyon ni Tanya ay kaagad na siyang pumasok sa silid. Doon ay naabutan niya ang doktor na tumitingin kay Lola Yoli. Dok, kamusta na po ang lola ko? Habol hininga niyang tanong. Kaagad namang lumingon sa kanyang doktor. Kayo po bang kamag-anak niya? Kalmadong tanong naman ng doktor. Tumangu-tangu naman si Tanya. Opo, lola ko po siya, sagot ni Tanya. At doon ay pinaliwanag na rin ng doktor kay Tanya ang tunay na kondisyon ng kanyang Lola Yoli. Mabuti naman po at nandito na kayo para masabi ko na rin ang naging kondisyon ni Ginang Cabral. Base sa mga tests na isinagawa kanina, ang naging findings po ay viral pneumonia. Kaya rin tumaas ang kanyang blood pressure dahil din sa sobrang nervyos niya. Kaya rin siguro siya ubo ng ubo ay dahil doon. Kaya in-advise ko na hanggat maaari ay dito muna siya sa ospital para ma-monitor ko siya. Kung may PhilHealth siya o ikaw ay makakabawas naman yan sa magiging bill ninyo. Mahalaga lang talaga yung mga fluids na kailangang iturok sa kanya na hindi nakakayanin ng mga oral meds. Paliwanag ng doktor. Tila nanlumo naman ang itsura ni Tanya. Sa isip niya, ay kaya palang tagal mawala ng ubo ng kanyang lola ay dahil sa pneumonia na pala ito. Napatingin siya sa kanyang lola na kasalukuyang mahimbing na natutulog doon sa kama at bigla siyang nakaramdam ng awa. Pero Dok, gagaling naman po siya, diba? Paniguradong tanong ni Tanya sa doktor. Binigyan naman siya ng kasiguraduhan ng doktor. Oo naman po, basta tama ang alaga at maibibigay ang nararapat na gamot sa kanya, ay makakasiguro tayong mapapabilis ang kanyang paggaling. Sagot ng doktor. Nang malaman ni Tanya na malaki ang posibilidad na gumaling pa ang kanyang lola ay muling lumakas ang loob nito. Sige po Dok, maraming salamat po. Gagawin ko na lamang po ng paraan ng maipambabayad ko rito sa ospital. Basta gumaling lang kaagad siya. Matapang na tugon ni Tanya. Maya-maya pa ay pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin ang doktor kay Tanya. Okay po, mauna na po ako. Maya-maya po ay magigising na rin siya. Babalik na lang ako sa susunod na monitoring mamaya. Sabi ng doktor. Sige po Dok, salamat po. Tugon naman ni Tanya.
Pagkaalis ng doktor, ilang segundo pa ay nagising na rin si Lola Yoli. La, kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Nag-aalalang tanong ni Tanya sa kanyang lola. Marahan namang iniangat ni Lola Yoli ang kanyang kamay at pilit inaabot ang mukha ni Tanya. Apo, mabutit andito ka na. Natakot ako kanina, Apo. Nanginginig na sabi ng matanda at hanggang ngayon ay dama pa rin ni Tanya ang takot sa dibdib ng kanyang lola. Lumapit naman si Tanya at umupo sa tabi ng kanyang lola at saka marahang hinaplos ang mukha nito. Huwag ka nang matakot, La. Nandito na po ako. Gagawin kong lahat para gumaling ka na at makalabas na tayo rito. Sabi niya sa kanyang lola. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang lola. Wala rin naman siyang hindi kakayanin para sa kanya. Pasensya ka na, Apo, ha? Nadagdagan tuloy ang ating isipin. Bakit naman kasi napakahina ng resistensya ko gayong halos araw-araw ay gulay na nga lang ang kinakain natin. Kulang na nga ang kinikita natin tapos ito pa, may nadagdag na naman. Patawarin mo ako, Apo, kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Bakit kasi ayaw pa akong kunin ng itaas kung kukunin na ako eh? Paghingi naman ang paumanhin ni Lola Yoli. Napakunot naman ang noon ni Tanya dahil sa sinabi ng kanyang lola kaya kaagad niya itong kinontra. La, ano pa naman yung sinasabi ninyo? Hindi kayo pabigat. At higit sa lahat ay hindi kayo nakakadagdag sa isipin. Huwag kayo mag-isip ng ganyan. Dahil marami pong paraan kaysa sumuko na lang. Hanggat humihinga ako, La, gagawin kong lahat para sa inyo. Huwag nyo nang isipin ang gastos dahil madali lang naman gumawa ng paraan. Ang isipin nyo na lang po ay magpalakas at gumaling na kaagad dahil mas hindi ko po kakayanin ng buhay kung hindi ko kayo kasama. Kung wala kayo sa tabi ko. Kayo ang lakas ko, La. Kaya hindi kayo pwedeng mawala. At saka hindi naman mangyayari yun dahil gagaling na kayo, no? Magaling ang doktor na may hawak sa inyo kaya sigurado akong hindi rin tayo magtatagal dito. Paninigurado naman sa kanya ni Tanya. Kalmado nga lang ang reaksyon ng mukha ni Tanya dahil ayaw din niyang makitaan siya ng matanda ng panghihina ng loob at takot. Kaya talagang tinatagan niya ang kanyang loob. At kahit na mababaw ang kanyang luha sa mga ganitong sitwasyon, ay pinilit pa rin niyang pigilan ito sa pagpatak. Maraming salamat, Apo. Maraming salamat sa pagmamahal mo kahit na matanda na ako, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Buong pagpapasalamat naman ni Lola Yoli at ngumiti na lang sa kanya si Tanya. Maya-maya pa ay nag-usisa naman ng matanda sa naging pagpunta ng apo sa mansyon ni na Doña Tere. Siya nga pala, kamusta pala ang paglalaba mo kanina? Nagpatulong ka ba kay Nafe? Marami-rami din kasi yun. Usisa ng kanyang lola na ngayon ay unti-unti na rin kumakalma. Sandali namang natahimik si Tanya at nag-isip. Ayaw niya nang mag-isip pa ang kanyang lola at madagdag pa ito sa kanilang problema ngunit walang choice si Tanya dahil hindi niya magagawa ang offer ni Doña Tere kung walang permiso at opinyon ng kanyang Lola Yoli. Kaya naman, nilakasan na rin niya ang kanyang loob na sabihin dahil ayaw din naman niyang maglihim sa kanyang lola. La, ayoko na sana na mag-isip pa kayo pero hindi po kasi ako makakagawa ng isang desisyon kung walang opinyon ninyo. Panimula ni Tanya. Napakunot naman ang noon ng matanda. Ha? Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Lola Yoli. Sa katunayan po, La, hindi po ako pinaglaba kanina ni Doña Tere. Pag-amin ni Tanya. Lalo namang bumakas ang pagtataka sa reaksyon ng mukha ni Lola Yoli. Ha? Bakit naman? Nagalit ba siya sa akin? Nag-aalalang tanong ni Lola Yoli. Kinontra naman kaagad iyon ni Tanya. Hindi po, La. Hindi siya galit. Sa katunayan po ay may inalok lang siya sa akin. Sabi niya. Ano naman yon? Tanong naman ng kanyang lola at doon ay inamin na lahat ni Tanya. Kinausap niya po kasi ako doon sa may beranda nila. Isang masinsinang usapan po. Nagtaka nga po ako kanina dahil biglaan talaga yon. Pagkakita niya sa akin, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa tapos niyaya niya na ako sa may beranda dahil daw may mahalaga raw kaming pag-uusapan.
Nang maikwento lahat ni Tanya sa kanyang lola ay sandali namang natahimik si Lola Yoli. Iniisip niya ang naging offer na yon at kung ano bang naging sagot doon ni Tanya. Oh, ay anong naging sagot mo? Utal na tanong ni Lola Yoli. Sabi ko po ay pag-iisipan ko muna dahil ayokong basta-bastang magdesisyon kung walang opinyon ninyo. Seryosong sagot naman ni Tanya. Bumuntong hininga naman si Lola Yoli. Hindi niya lubos akalain na si Tanya pang mapipili ng Donya na gamitin para sa kanilang plano na makuha ang kanilang mana. Although wala naman siyang nakikitang mali doon dahil unang-una ay babayaran nila ang pakiusap kay Tanya at wala naman silang masamang intensyon na ikakasakit ng kanyang apo. Ngunit ang naiisip niya ay ang magiging epekto nito at kondisyon ng puso ni Tanya. Mabait at maginoo si Dominic at halos lahat ay nahuhumaling sa kanya kaya hindi malayong hindi rin ito magustuhan ng kanyang apong si Tanya. Pero dahil sa layo ng agwat ng pamumuhay nila, ay napaka-imposible na magustuhan siya nito. Napakalaging halaga ng 20 million, apo. Pero, paano kung hindi pumayag si Sir Dominic? Baka iwan ka niya sa ere. Ikaw, Tanya, ano ba sa tingin mo? Tanong ni Lola Yoli. At wari ba'y pinapaubaya na kay Tanya ang magiging desisyon nito dahil unang-una ay siya naman ang ikakasal kay Sir Dominic. Kanina ho habang nandun ako, mas lamang sa sarili ko yung ayaw kong tanggapin yung offer pero ngayon na kailangan na nating mas malaking halaga. Tatanggapin ko na siya, Lola. Pwede naman daw ipawalang bisa agad ang kasal kapag ayos na lahat, la. Kaya hinihingi ko pong permiso ninyo na payagan niyo ako. Sabi ni Tanya sa kanyang lola. Dala-dala ni Tanya ang ilang mga katanungan sa kanyang isipan. Sabi ng isip niya, kailangan niya yon. Dapat niyang tanggapin yung offer dahil wala naman siyang ibang pagkukunan ng pera na ipambabayad nila sa ospital. Kailangan niya yon dahil kailangan yon ng kanyang Lola Yoli. Ngunit sabi naman ng puso niya, ay para bang hindi niya maatim na magpakasal sa iba at isuko ang kanyang dignidad kahit na hindi naman nila gusto ni Dominic ang isa't isa. Para sa kanya, ang kasal ay isang sagradong bagay na pinapangarap ng lahat ng mga kababaihan at isa na siya doon. Pero magpaganon pa man, sa punto ng buhay niya ngayon ay mas lumalamang ang kanyang isip kesa sa kanyang puso kaya kailangan niya nang hingi ng opinyon ng kanyang lola. Sa sandaling yun ay huminga na ng malalim si Lola Yoli at saka tumingin sa kanyang apo. Kung anong sa tingin mo, apo, doon na rin ako. Maluwag na sagot ni Lola Yoli. At base nga sa reaksyon ng mukha ni Tanya ay pumapayag na siya sa offer. Hiningi lang niya talaga ang permiso ng kanyang lola. Nung gabi ding yon dahil kailangan na ni Tanya na bumili pa ng gamot ay bumalik ng muli siya sa mansyon para ipaalam kay Doña Tere ang kanyang naging desisyon. Doña Tere, bungad ni Tanya sa matanda nang pagbuksan siya nito ng pinto. Oh, Tanya, gabing-gabi na ay napasugod ka. Kanina lang ang magkausap tayo, huwag mong sabihin sa akin na may desisyon ka na. Sunod-sunod na sinabi ni Doña Tere. Matapang na tumango naman si Tanya, tumingin ng diretso sa mga mata ng Doña at sumagot. Opo, Doña Tere. Iyon pong pakay ko kung bakit po ako nandito. Nakapagdesisyon na po ako. Lakas loob niyang sabi. Dahil medyo pribado ang bagay na yon ay doon na muli sila sa beranda nagtuloy ng pag-uusap. Na makaupo na sila ay doon na nag-usisa si Doña Tere. So, maaari ko bang malaman ang naging desisyon mo? Tanong ng Doña. Huminga muna ng malalim si Tanya at saka binigay na ang kanyang kasagutan. Ang desisyon ko po ay pumapayag na po ako. Pumapayag na po akong maikasal kay Sir Dominic. Buong loob na sabi ni Tanya. Buo na ang kanyang loob para sa kanyang Lola Yoli. Kahit hindi niya alam at malabo pa sa kanya mga posibleng maging resulta ng nagawa niyang desisyon, ay isinantabi niya muna ito dahil mas mahalaga ngayon ang kagalingan ng kanyang lola kaysa sa kanyang sariling pride at dignidad. Makikita naman sa reaksyon ng mukha ni Doña ang kanyang galak na nararamdaman sa naging desisyon ni Tanya. Nagagalak ang kanyang puso dahil sa wakas ay maisa sa katuparan na rin ang matagal na nilang plano para sa mana na dapat naman talaga ay para sa kanila.
Ayaw na nga sana pang maghabol ng ginang dahil kung tutuusin ay mayaman na rin naman talaga sila, ngunit hindi siya makakapayag na ang Querida lamang ang makikinabang sa lahat ng yon. Kapag ibinigay ni iyon ay parang pinatunayan na rin niya na talo siya at hanggang sa huli ay nanalo pa rin ang kabit kesa sa kanya na orihinal na asawa. Wise decision. Hintayin mo ang muli kong pagpatawag sa'yo. Kakausapin ko na si Dominic tungkol dito. Pero huwag ka mag-alala dahil sigurado naman akong papayag ang aking apo. Thank you, Tanya. Nagagalak na sagot naman ni Doña Tere. Bago umalis si Tanya ay inubutan na siya ng gilang bilang paunang bayad dahil alam niyang kailangan niya ito ngayon dahil sa kanyang lola na may sakit. Nang makaalis ang dalaga ay siya namang dating ni Dominic. Po? Ay sa apo ng labandera natin yung ako gustong magpakasal? Naguguluhang tanong ni Dominic sa kanyang lola. At tila hindi maipintang itsura ng kanyang mukha. Hindi niya na talaga maintindihan ang gustong mangyari ng kanyang lola. Kaya naman napapamasahe na lang siya sa kanyang sentido dahil pinapasakit na ng kanilang manang iyon ang kanyang ulo. Oo, Dominic. At pwede ba wag ka nga munang manghusga dahil kung titingnan mo siya, naku hindi siya mukhang labandera, iho. Dahil sa taglay niyang ganda na mas maganda pa rin sa reyna na yan. At saka may class naman ng isang to kesa naman sa nobya mo kahit na mahirap lang siya. Tanya ang kanyang pangalan. At sigurado akong hindi ka mahihirapan na magustuhan siya. Paliwanag naman ni Doña Tere. Ngunit kahit ano pang ang paliwanag ng kanyang sabihin, ay hindi pa rin kumbinsido si Dominic. You're unbelievable, Lola. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang tumatakbo riyan sa utak ninyo. Sabi niya sa kanyang lola. At ngayon, ay seryoso na siya. Huminga naman ng malalim ang matanda at saka nagbuga ng isang mabigat na hangin. Nilapitan niya ang kanyang apo at kasalukuyang nakaupo sa may couch at nakamasid sa labas ng bintana. Siya na rin ang nagmasahe sa sentido ng kanyang apo at saka nagsalita. Iho, Dominic, hindi mo pa rin ba naiisip? Pauna niyang sabi. Kaya sa isang labandera kita ipapakasal ay para wala na tayong maging problema. Para hindi na siya maghabol at magdemand dahil sa tingin ko ay sapat ng 20 milyon na alok ko sa kanya. Aba kung sa iba yun ay siguradong sinasamantala na nun ang ating kabutihan. Kaya Dominic, kailangan na nating isagawa ang kasalan as soon as possible. Kung yung nobya mo pa rin ang nasa isip mo, please Dom, isantabi mo muna siya just for now. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang ay wag mo muna siyang isali. Mariing paliwanag ni Doña Tere. Napapikit na lang si Dominic dahil talagang siyang naiipit sa sitwasyon. Kino-question nga niya pati ang kontrata maging ang kanyang lolo na sumakibilang buhay na ay hindi na rin niya maiwasan na questionin. Ay la, bakit pa kasi kailangan pang may kondisyon? Ako tuloy ang naiipit ngayon. Pero sige, para matapos na rin to. Para mapasa na kaagad sa pangalan kong yaman at mana. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako maikasal sa Tanya na yan, kung sino man siya. Sabi ni Dominic na halata namang napipilitan lamang. Ikinatuwa namang kaagad yun ni Doña Tere at abot-abot din ang pasasalamat sa kanyang apo. Iyon lang naman kasi ang kailangan ng ginang. Ang pumayag na si Dominic para matapos na rin at matigil na rin siya sa kanyang pangulit. Talaga apo? Naku, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Maraming salamat Dominic. Don't worry. I'm not doing this for my own good. Para sa'yo lahat ng to. Para sa magiging pamilya mo. Matanda naman ako at wala pang kakayahang gawin pero hanggat humihinga ako, mahina man ang pisikal na pangangatawan ko, patuloy ko pa rin ipaglalaban ang dapat ay para sa atin. Kaya Dominic, sana'y nauunawaan mo si Lola ha? Para sa'yo lahat ng mga ginagawa ko. Kulang na lang ay paulan na ng yakap at halik ng ginang ang kanyang apo na si Dominic dahil sa wakas ay nararamdaman niya na malapit na sa kanilang mga kamay ang kanilang tagumpay. I understand. Matipid na sagot ni Dominic. Napangiti na nga lang din siya nang mamasdan niya ang mga ngiting iyon ng kanyang lola sa kanyang mga labi. Sa katunayan nga ay naaawa pa rin siya rito dahil nga sa mga nagawa sa kanya ng kanyang lolo. She sees her Lola Tere as a strong woman. Kahit nasasaktan na ay hindi pa rin titigil makuha ang nararapat na para sa kanya. Sa yaman ni Doña Tere
Alam naman niyang wala pa sa kalingkingan noon ang mana na makukuha niya. Kaya pumayag na rin siya sa gusto nito para magkaroon na ng kaluwagan sa puso ni Doña Tere at katiwasayan ng isip na maipaglaban ang sa kanya. Na kahit man lang doon ay manalo ang kanyang lola sa kabila ng mga nagawa sa kanila ng kanyang lola at kerida nito. Kaya tinanggap na rin niya iyon ay para maipagtanggol na rin ang kanyang lola laban sa mga yon, kaya susuportahan na lang niya ang mga gusto ng matanda. Samantala, nang sumunod naman na araw, dahil kailangan ng maisagawa ang kasalan ay tinakda na ni Doña Tere ang pagpapakasal kina Tanya at Dominic. Tumawag na rin ito ng judge at doon na lamang sa kanilang beranda ginanap ang kasal. Naroon din si Reyna na talaga namang inimbitahan din ng ginang para lang saktan ang kalooban nito. Bago magsimula ang seremonya ay nag-usap muna sila Dominic at Reyna sa isang silid. Ha? Akala ko ba'y kasal lang? Kailangan mo rin siyang anakan? Taas kilay na tanong ni Reyna kay Dominic. Lalo ngang nanggalaiti sa galit si Reyna dahil ang usapan lang naman noon ay kasal tapos ngayon ay kailangan pala nilang magkaanak. Yun ang pinaliwanag ng kanilang attorney. Kita naman sa mukha ni Dominic ang guilt na nararamdaman niya. Yes, Reyna. Iyon ang nakalagay sa kontrata. Don't worry, wala namang mangyayari sa amin dahil nagpa-sperm freezing na ako. Ituturok lang naman yan sa kanya. Paninigurado ni Dominic kay Reyna. Pero kahit sperm freezing pa yon ay ayaw pa rin talagang pumayag ni Reyna. Hirap pa rin siyang kumbinsihin ang kanyang nobyo. So, paano kung mabuo? Paano ang bata? So ako ang lalabas na kabit ngayon? Mga katanungan ni Reyna. Patuloy naman ang pag-amo sa kanya ni Dominic. Baby, isisilang lang niya ang baby dahil yun ang kailangang mapatunayan namin sa attorney. But don't worry. Pag naisilang niya na ang baby ay kukunin ko agad sa kanya iyon. Para tayong mag-alaga. Ikaw ang magsisilbi niyang ina. Sabi pa ni Dominic. You know, Dom, I don't know if makakaya ko pa itong mga kondisyones mo. Lahat na lang ay tinanggap ko kasi kailangan mo. Buong buhay mo dyan ka na lang lagi nakikinig sa lola mo na halata namang ulyanin na kaya ganyan na mag-isip. Ikaw naman tong uto-uto ay sumusunod agad. Bago pa man nga matapos ang salita ni Reyna, ay kaagad na yung tinapos ni Dominic. Enough! Enough, Reyna! She's still my lola, okay? Kaya huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Andito na to. Wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin ang lahat. Seryosong sabi naman ni Dominic. Natahimik lang si Reyna na tila napahiya sa kanyang inasta. Wala naman silang kaide-ideya na kanina pa palang nakikinig si Tanya sa may labas ng pintuan. Narinig niya ang lahat at hindi niya maaaring makalimutan ay ang napag-usapan nila. Nakukunin nila ang bata kay Tanya sa oras na ipanganak niya na ito. At iyon ang bagay na hindi niya mahahayaan. Siya pa rin ang ina ng bata at hindi niya makakayang makita na si Reyna ang mag-aalaga at tatayong ina ng bata. Kaya naman, mauuwi si Tanya sa isang desisyon. Maya-maya pa ay tinawag na rin siya ni Doña Tere. Halika Tanya, pumasok ka na rito, huwag kang matakot at kabahan. Wika ni Doña habang hawak-hawak ang braso ng dalaga. Sumagot naman si Tanya. Hindi niyo naman po maiaalis sa akin ang hindi kabahan eh. Sa katunayan po, nanginginig pa nga ang aking mga kamay. Sagot ni Tanya. Hinawakan naman ni Doña ang kanyang kamay at doon niya ay naramdamang nanlalamig na nga ang mga palad nito tandaan ng kanyang kaba. Para maibsan ang kaba ni Tanya ay tinapik-tapik na lang niya ang likod ng dalaga at pinagaan ang kanyang loob sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Normal lang yan. Huwag mo na lang pagkaseryosohin. Ang isipin mo na lang ay ginagawa mo to para gumaling na ang lola-yoli mo. Sabi naman ni Doña Tere. Huminga na lang ng malalim si Tanya at ikinalma na lang ang kanyang sarili nang muli niyang maisip ang kanyang dahilan kung bakit talaga siya nasa ganitong sitwasyon. Nang makapasok na sila ay nandun na rin si Dominic at doon ay in-approach na rin ni Dominic ang dalaga. Nang makita niya si Tanya ay hindi niya maitatangging tama nga ang sinabi ng kanyang lola na maganda nga ito. Mukhang inosente at mayumi kumpara sa kanyang nobya na si Reyna. Pero syempre, dahil nobya niya si Reyna, ay si Reyna pa rin ang maganda sa kanyang paningin at wala nang iba. So, you're Tanya.
Paunang tanong ni Dominic. Malumanay lang dahil baka naman mabigla sa kanyang dalaga. At isa pa, hindi naman siya suplado para supladuhan si Tanya. Opo, Sir Dominic. Nauutal na sagot ni Tanya. Are you nervous? Tanong pa ng binata. Medyo po. Sagot ni Tanya sabay iwas ng tingin. Well, don't be. Mabilis lang ang seremonyas tapos na. Makakahinga ka ng maluwag. Paninigurado naman ni Dominic. Hindi na sumagot pa si Tanya dahil tinawag na rin sila ng judge para magtungo na doon sa kanyang harapan upang simulan na ang seremonyas. Mabilis lang naging seremonyas at hindi talaga mararamdaman ang sinseridad sa bawat isa. Halatang ginagawa lang nila ito para sa kanya-kanyang mga pangangailangan. Kaya naman kahit ang kapalit noon ay kanilang prinsipyo at dignidad ay ginawa na rin nila. Nang matapos ang seremonyas ay si Reyna naman kaagad ang hinanap ni Dominic dahil kani-kanina lang ay naroon pa sa loob ang kanyang nobya, ngunit ngayon ay biglang nawala na. Lola, did you see Reyna? Kunot na ang tanong ni Dominic sa kanyang lola. Apo, sa tingin mo ba'y may pakialam ako sa kanya? Baka umalis na dahil hindi niya kaya na makita kang ikakasal sa ibang babae. Matalim na sabi naman ng kanyang lola. Inaasahan na ito ni Dominic na ganitong isasagot ng kanyang lola kaya sa loob-loob niya ay bakit nga ba sa kanya pa siya nagtanong. Sa kagustuhan namang makausap ang kanyang nobya, kahit gabi na ay naisipan ni Dominic na sundan si Reyna. Susundan ko siya, wika niya. Pinigilan naman siya ng kanyang lola. Dominic, gabi na. Dito ka na lang at hayaan mo na lang siya. Bulalas ang matanda. Hindi pa rin nagpapigil si Dominic bagkus ay sinunod pa rin ang kagustuhan nito. Dominic! Sigaw ni Doña Tere. Naroon din si Tanya at hindi naman niya malaman kung anong gagawin kaya naman nanahimik na lang siya. Umiling na lang si Doña Tere dahil sa kabaliwang ito ni Dominic sa Reyna na yon. Sa halip na mas stress pa ay niyaya na lang niya si Tanya na maghapunan. Nagpahanda pa naman siya ng masasarap na pagkain para sa kanila. At kahit nandun si Reyna ay hindi pa rin ito kabilang dahil harap-harapan talagang pinapamukha sa kanya ng matanda na ayaw niya sa dalaga. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagkain ay biglang nag-ring ang cellphone ni Doña Tere at pagtingin niya doon ay si Dominic ang tumatawag. Hello? Kamag-anak po ba o kaibigan to ni Dominic Leon Villarreal? Ito kaagad ang bumungad sa kanya ng isang babae kaya sigurado siyang hindi si Dominic ang may hawak ng kanyang cellphone. Lola niya to, bakit? Sino ka at bakit nasa iyo ang cellphone ng apo ko? Kunot noong tanong na matanda sabay tingin kay Tanya. Napahinto na rin sa pagkain si Tanya dahil bigla siyang nakaramdam ng mabilis at mabigat na kabog ng dibdib. Ma'am, dito po ito sa St. Lucas Medical Center. Sinugod po rito si Sir Dominic dahil sa isang aksidente at malubha po ang kanyang lagay. Kung maaari po ay pumunta na kayo rito. Sabi ng babae sa kabilang linya at doon ay kinutuban na ang matanda. Tarantang tumayo si Doña Tere at hindi malaman ang uunahing gawin nang malamang nasa malubhang kalagayan ng kanyang apo na si Dominic. Ha? Ano ka mo? Teka sige, pupunta na ako. Tarantang sagot ni Doña Tere. Tumayo na rin si Tanya at doon ay nagtanong na siya. Doña Tere, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tanya. Naaksidente si Dominic at malubha raw ang lagay niya ngayon. Halika, samahan mo ako. Mangiyak-ngiyak naman na sagot ni Doña Tere at doon ay nagpasama na siya kay Tanya. Halos ipaharurot na ng ginang sa kanyang driver ang sasakyan patungo sa ospital na kinalagakan ni Dominic. Hindi na rin siya makausap dahil aligaga at aburido na siya sa patingin-tingin sa may bintana. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na rin sila sa ospital at kaagad na hinanap si Doña Tere ang kanyang apo, habang si Tanya naman ay nakasunod lamang sa kanya. Ginang Villarreal. Comatose po ngayon si Sir Dominic. Malubha pong naging trauma niya sa ulo kaya yung impact na nangyari sa kanya naging dahilan kung bakit may ilang ugat sa kanyang utak ang hindi nagfa-function. Malakas po ang naging banggaan kaya nasa peligro ngayon ang buhay ni Sir Dominic. Malungkot na sabi sa kanila ng doktor. Kasalukuyang nasa ICU ngayon si Dominic at walang malay. Sari-saring aparatong nakakabit sa kanyang katawan
at may puting benda na nakabalot sa ulo ni Dominic. Halos mapaluhod ang matanda nang makita ang sitwasyon ng kanyang apo. Iyak siya ng iyak at paulit-ulit na sinisisi si Rina sa nangyari. Dahil kung nakinig lamang si Dominic na wag sundan ng babaeng yon, ay wala sana siya sa ganitong kaligayan. Ligtas pa sana ito at kasama pa nila. Diyos ko po, anong nangyari sa apo ko? Bakit ba kasi sinundan pa niya ang salot na Reyna na yon? Umiiyak na sambit ng ginang. Hinimas-himas naman ni Tanya ang likod ng ginang. Kumalma kayo, Doña Tere, at baka kayo naman po ang mapano. Huminahon po kayo. Pagpapakalma ni Tanya sa matanda pero iyak pa rin ng iyak si Doña Tere dahil awang-awa siya sa kalagayan ngayon ng kanyang apo. Tanya, awang-awa ako sa apo ko. Hindi dapat nangyari sa kanya to. Wala talagang magandang maidudulot sa kanyang Reyna na yan. Wala! Umiiyak niyang sabi kay Tanya. Maging si Tanya ay naaawa rin sa sinapit ni Dominic kapag napapatingin siya sa nakaratay na katawan ng binata. Nang dahil sa baliw na pagmamahal ay nagawa iyon ni Dominic na kahit masaktan siya ay susundan pa rin niya ang kanyang minamahal na wala namang kasiguraduhan kung mahal din ba siya ng kanyang nobya. Tama na po. Ito na lang na isugot ni Tanya. Simula nang mangyaring aksidente ay hindi na rin nagpakita doon si Reyna. Ni hindi na nga nakita ni Doña Tere ang anino nito na dinalaw man lamang ang kanyang apo. Naging matamlay na rin ang matanda at hindi na maiwasan ng mga araw na hindi siya umiiyak. Minsan naman ay kinakausap niyang muli ang attorney patungkol sa kontrata ng mana. Doña Tere, dahil nalaman ng kabilang kampo ang nangyari kay Sir Dominic kapag hindi pa siya nagkamalay, ay ililipat na ang kanyang share sa pangalan ng anak ng kerida ng late husband ninyo na si Liam. Paliwanag ng attorney at para kay Doña Tere, ay isa rin itong masamang balita dahil nakalipas ng 3 buwan ay wala pa ring malay si Dominic. At hindi pa na isasagawa ang sperm freezing procedure kaya naman nadagdagan ng pag-aalala ng matanda. Ayaw naman niya na isipin muna sa ngayon ang manang yon. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan dahil sa magsasawala at walang pinaghirapan nila ng kanyang apo kapag hindi napunta kay Dominic ang shares. Kaya naman ngayon sa pagkakataong ito ay kakailanganin muli ni Doña Tere si Tanya para isagawa ng sperm freezing. Nang sa ganon ay mabuntis na siya. Attorney, sa tingin mo ba dyan sa kalagayan ng apo ko ngayon? Sa tingin mo ba ay magkakamalay siya kaagad sa lakas ng impact ng aksidente na nangyari sa kanya? Attorney naman, maawa ka naman, baka naman may iba pang paraan para makuha namin ang gintik na manang yan na sa amin naman talaga dapat eh. Mariing sabi ni Doña Tere sa attorney. Galit na galit talaga siya at hindi niya kayang magtimpe sa kerida ng kanyang asawa. Ngunit natahimik naman ang ginang nang muling magsalita ang kausap ng attorney. May isa pa pong paraan para makuha niyo ang mana, ma'am. Wika niya. Ano yun, attorney? Tell me. Kunot noong tanong naman ng ginang. Kung may anak sana si Sir Dominic, ay doon maaaring ipasa ang mana. Natigilan si Doña Tere. Ang natitira na lang niyang alas ay si Tanya. Kapag nabuntis ito, ay tapos na ang kanilang problema. Anak. So kailangan ni Dominic ng anak? Muling tanong ng ginang. Yes, Doña Tere. Kalmadong sagot naman ng abogado. Sa sandaling yon ay umuwi muna sandali sa mansyon si Doña Tere upang mag-relax sa kanyang isip at makapag-isip-isip na rin. Pinapunta na rin niya doon si Tanya upang kausapin patungkol sa isasagawang procedure sa kanya. Doña Tere, ipinapatawag niyo raw po ako. Bungad ni Tanya at lumingon naman sa kanya ang ginang nakasalukuyang nakaupo sa may couch doon sa may poolside. Yes, Tanya. Come, maupo ka. Mahinahon niyang utos at kaagad namang sumunod si Tanya. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Doña Tere at sinabi na niya ang kanyang dahilan kung bakit niya pinapunta roon ang dalaga. Nakausap ko ng attorney kanina at ang sabi niya, sad ng matanda at huminga muna ng malalim. Ano pong sabi niya? Interesadong tanong naman ni Tanya. Kung wala raw kakayahan ngayon si Dominic dahil sa sitwasyon niya, ang only way ngayon para masalurin ng mana ay maipasa ito sa kanyang anak.
sa inyong magiging anak. Remember the frozen sperm? Kailangang maisagawa na natin yun as soon as possible. This time ay seryoso na talaga si Doña Tere. Sa dami-rami na rin ng kanilang pinagdaanan ay gusto na rin niyang matapos ito. Alam niyang napapagod na rin ang kanyang apo at ayaw niya nang maging pasanin pa ito ni Dominic sa oras na bumalik na ang malay at wisyo nito. Pero po, Doña Tere, kapag naisilang ko ng bata, sino pong may karapatan sa kanya? Sino pong mag-aalaga sa kanya? Ito ang mga katanungang matagal nang gustong itanong ni Tanya kay Doña Tere. Hindi lamang siya makakuha ng maayos na pagkakataon dahil sa pinagdadaanan ngayon ng mga Villaruel. Kaya naman dahil kailangan na rin niyang isagawa ang procedure, ay kailangan niya nang masiguro na ang karapatan ng pagiging bilang ina ay sa kanya mapupunta. Gusto niyang matiyak na hindi siya mahihirapan once na masilang niya ng bata. Natoroma kasi siya sa narinig niya na napag-usapan ni na Dominic at Reyna kaya ngayon ay biglang nagbago ang kanyang isip. Sa kabilang banda ay sinigurado naman ng matanda na sa kanya ang bata. Na si Tanya pa rin ang magiging ina ng bata at wala na dapat siyang alalahanin pa. Ngunit, hindi naman maalis sa dalagang pangamba kahit pa nililinaw na iyan sa kanya ni Doña Tere. Siyempre, kayo ni Dominic. Hindi naman ako makakapayag na iba ang tatay yung ina sa bata. Lalong-lalo na kay Reyna. Wala nang puwang si Reyna sa pamilya namin. Lalo pa ngayon na may alas na akong hawak at hinihintay ko na lang na magkamalay ang aking apo para masabi ko sa kanya ang tinatagong baho ng kanyang nobya. Sigurado akong on the spot ay mas gugustuhin niya nang makipaghiwalay sa Reyna na yon. Mariing sabi ni Doña Tere. Simula nang maaksidente si Dominic ay wala nang ibang sinisi si Doña Tere kundi si Reyna. Si Reyna lamang. Dahil siya naman talaga ang punot dulo ng kabaliwang ito ng kanyang apo na halos lahat ay handa niyang ibigay para lamang sa babaeng yon. At dahil doon ay naisipan ni Doña Tere na paimbestigahan si Reyna sa kanyang mga tao. At doon din niya nalaman at napatunayan na may tinatago talaga itong baho na pasisingawin niya sa oras na magising na si Dominic. Habang si Tanya naman ay wala na ring ibang choice kundi ang pumayag na para rin matapos na ang kanyang responsibilidad sa maglola dahil maging siya ay may naiisip na rin na susunod na hakbang na gagawin. Kung ganun po ay sige po, pumapayag na po ako. Kailan po ba natin isasagawang procedure? Matapang na sabi ni Tanya. Matapos ang 2 araw ay matagumpay ding na isagawa ito. Naramdaman na ni Tanya ang epekto nito sa kanyang katawan kaya naman ang advice sa kanya after 1 week ay mag-pregnancy test na siya kung nabuo nga ang isinagawa nilang procedure. Ngunit wala pa mang 1 linggo ay nagawa na yun ni Tanya at kahit pa ulit-ulit niyang ulitin ang tests ay iisa ang resulta. Ang lumalabas, positive, buntis na siya. Buntis na si Tanya. Dahil sa takot na kunin sa kanya ni Reyna at Dominic ang kanyang anak, ay inilihim niya ito sa kanila. Pinili niyang itago ang tunay na resulta at dayain ang result para palabasin na negative ang mga resulta ng tests. Bago pa man nga ibigay at ipakita ni Tanya ang mga pregnancy tests na may negative result, ay isang himala na nagkamalay si Dominic. Dominic, may malay ng apo ko! Tarantang sabi ni Doña Tere. Tumawag kaagad siya ng doktor para suriin siya at nang matapos ay ipinaalam na rin niya iyon kay Tanya. Wala ngang mapagsidlan ng galakatuwa na matanda dahil sa wakas ay may malay na rin ang kanyang apo na si Dominic. Tanya, may malay na si Dominic! Masaya niyang pagbabalita sa dalaga. Nagbigay naman ng isang matipid na ngiti si Tanya. Natutuwa po akong malaman yan, Doña Tere. Saad niya. Maya-maya pa ay huminga na siya ng malalim at tinawakan ng kanyang kamay ng matanda. Doña Tere, maaari ko ho ba kayong makausap? Masinsinang pag-uusap? Seryosong tanong naman ni Tanya kay Doña Tere. Mabilis namang napalitan ng palaisipan ng reaksyon ng mukha ni Doña Tere na kanina lamang ay masayang-masaya dahil sa nagising na ang kanyang apo. Ano yun? Mahinahong tanong naman ni Doña Tere. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Tanya. Diniretsa niya nang sabihin sa matanda ang gusto niyang sabihin.
Gusto ko na makipag-divorce kay Sir Dominic. Diretsa ang sabi ni Tanya. Lalo namang napakunot ang noon ni Tere dahil sa sinabing yan ni Tanya. Hindi siya makapaniwala sa padalos-dalos na desisyon na ito ng dalaga at wala naman siyang maisip na dahilan para mauwi sa ganitong desisyon ng dalaga kaya iyon ang nais niyang malaman. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo ha, Tanya? Ayos ng lahat. Nagdaan ka na rin sa procedure, sabi ng matanda. Doon ay nilabas na rin ni Tanya ang ilang pregnancy tests na dinaya niya na may negative results at saka inilahad at inaabot sa matanda. Ito po. Negative po ang result ng tests ko kanina. Ilang beses ko pong inulit yan pero negative pa rin pong lumalabas. Patawarin niyo ako, Doña Tere, pero babalik na po kami ng aking lola sa probinsya. Total naman po ay gising na si Sir kaya makukuha niya na po ang mana. Huwag kayong mag-alala. Bago ako tuluyang makipaghiwalay, ay sisiguraduhin ko muna na nasa inyo ng mana. At kapag nangyari yon, aalis na ho ako. Sabi naman ni Tanya. Hindi niya gusto ang pagsisinungaling na ito na ginagawa niya dahil ni minsan ay walang ipinakitang masama sa kanya matanda. Naging mabait nga sa kanya at laging pinaparamdam ang pagkagusto niya rito. Ipinaramdam ni Doña Tere na kabilang si Tanya sa kanilang pamilya kaya naman malaki talagang pasasalamat niya rito at utang na loob. Ngunit nang dahil nga sa kanyang takot ay kailangan niyang gawin at pagdaanan ng lahat ng to. Total din naman at gising na si Dominic kaya naman kahit wala siyang anak na maiharap ay maipapasa pa rin naman sa kanya ang mana dahil naipasa niya na ang kanilang marriage certificate na patunay na kasal na nga siya na katulad ng hinihingi sa kontrata. Bakit naman parang padalos-dalos yatang desisyon mo ha, Tanya? I like you. I really like you. Gusto kita para kay Dominic. I like your character. Kaya sayang naman kung aalis ka pa. Maluha-luhang sabi naman ni Donya. Dahil kung siya lang talagang masusunod, ay mas gusto niya ng manatili na lamang si Tanya at ito makatuluyan ng kanyang apo at hindi si Reyna. Ngunit kung buo na ang desisyon ng dalaga, ay hindi niya rin naman ito mapipilit. Nagpapasalamat po ako na marinig yan mula sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka nakaratay pa rin ang aking lola doon sa ospital at hindi pa gumagaling. Ngunit, sadyang lahat po ay may hangganan. Masaya ho ako sa tiwalang ibinigay niya sa akin, ngunit hanggang dito na lang po talagang maitutulong ko. Maraming salamat po, Doña Tere. At pasensya na po ulit. Malungkot na pamamaalam ni Tanya. Kung yan ang desisyon mo, Tanya, ay wala akong magagawa. Mag-iingat ka. At ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil ang laki ng naitulong mo sa amin. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa iyo. Maraming salamat, Tanya. Maluwag sa loob na sabi naman sa kanya ni Doña Tere. Matapos ang naging pag-uusap ni Tanya at Doña Tere, ay umalis na rin kaagad si Tanya. Bumalik rin sa loob ng silid ni Dominic ang matanda. Lola, what happened? Nangihinang tanong ni Dominic sa kanyang lola. Mabuti na nga lamang at hindi naapektuhan ang alaala ni Dominic kaya natatandaan pa niya ang lahat ng mga nangyari noong huling gabi na siya'y na-aksidente. Apo, halos 3 buwan kang nakaratay sa kama na yan dahil na-aksidente ka sa pagsunod mo sa iyong nobya na si Reyna. Because of her, nangyari yan sa'yo. But thank God because you're alive. Kapiling na ulit kita, apo ko. Maluha-luhang sabi ni Doña Tere. Napahawak naman si Dominic sa kanyang ulo na tila ba may sumintak doon. Aray! Daing niya. Nag-alala naman kaagad si Doña Tere. Anong masakit sa'yo, apo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola. Sumagot naman si Dominic para maibsan ang pag-aalala ng kanyang lola. Iya, okay lang po ako. Sagot niya. Nang bumalik na muli sa dati ang pakiramdam ni Dominic ay sandali siyang natahimik. Tila ba bigla na lang siyang may naaalala. Matalim at malalim siyang nakatulala sa kawalan habang unti-unti niyang hinihila ang hinahawakan ng madiin ang kanyang kumot. Napansin naman niyong kaagad ni Doña Tere kaya nag-usisa siya.
May problema ba, Apo? Natahimik ka? Tanong ni Doña Tere. Malinaw pa rin, La. Diretsong sagot ni Dominic habang nasa ganoon pa rin ang posisyon. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ng matanda. Ang alin? Tanong niya. Malinaw pa rin sa aking isip ang nangyari nung gabing yon. Sagot ni Dominic. Sa isip ng matanda ay tila may nangyari nga nung gabing yon na hindi niya alam. Hindi naman kasi kaskasero sa daan itong si Dominic na maaaring maging dahilan ng nangyaring aksidente. Maliban na lang kung mabigat ang nararamdaman nitong emosyon para paharurutin niya ang pagmamaneho hanggang sa mapasalpok siya ng malakas sa may poste. Anong nangyari? Bago ka ba maaksidente? Usisa ni Doña Tere. Opo, Lola. I saw Reyna. She's with Liam. Yung anak ng kabit ni Lola. And I heard everything. Magkasabot sila. Kasabot nila si Reyna at planado nila pamulangan nung una pa lang na magkakilala kami ni Reyna. Kaya pala pinipigilan ako ni Reyna na matuloy ang kasal namin ni Tanya dahil hindi naman siya nagsiselos. Kundi dahil mapupunta sa akin ng mana kapag nangyari yan. At kapag nagkataon, mawawala ng mana si Liam. Sila palang tunay na magkasintahan. Niloko nila ako. Niloko ako ni Reyna. Timbagang na kwento ni Dominic. Mahahalata ang matinding galit sa mga mata ng binata. Sa labis na sama ng kanyang loob, sa isang iglap ay nawala na ang kanyang pagmamahal. Ultimo ang respeto para kay Reyna. Ang natitira na lang sa kanyang puso ay ang matinding pagsisisi. Sa katunayan ay pinagpapasalamat na rin ni Dominic ang aksidenteng nangyari dahil kung di yun nangyari ay hindi niya malalaman ang tunay na talagang pakay ni Reyna sa kanya. Lalo namang nanggalaiti sa galit si Doña Tere. Kulang hiyang babaeng yan. Talagang noon pa man ay malakas na ang kutob ko na wala talaga siyang magandang maidudulot sa'yo. Actually, Apo, dahil sa galit ko kay Reyna, dahil siyang dahilan kung bakit ka na-aksidente, inutusan ko rin ang tao ko na obserbahan siya and guess what? Ganyan din ang nakalap nilang impormasyon. Ahas at tuso yang si Reyna. Kaya napakabigat ng loob ko sa kanya eh. Dahil isa rin pala siyang kalaban. Mabuti na lang at hindi kayo nagkatuluyan. Galit na sabi naman ni Doña Tere. Dahil sa sakit na idinulot sa kanila ni Reyna, ay iniba na lang nilang usapan para hindi na sila ma-stress pa. Anyway, Lola, nasa na si Tanya? Bumaling naman ang atensyon niya kay Tanya kaya naitanong niya iyon. She's gone. Malungkot na sabi naman ng Doña. Ikinagulat naman iyon ni Dominic. Hindi man lang niya nakausap ng maayos ang dalaga at nakapagpasalamat man lang ng personal, tapos ay ganito na kaagad ang kanyang mababalitaan? Po? Kunot noong tanong naman ni Dominic. Nagpaalam na siya sa akin na aalis na raw siya. Babalik na sila ng probinsya ng lola niya. Ayoko naman nga na umalis siya dahil napamahal na sa akin si Tanya, talagang gustong gusto ko siya. Pero ayaw niyang papigil kaya hindi ko na pinigilan pa. Ayoko namang hadlangan ng personal niyang buhay dahil unang-una ay ginamit ko lang siya. Pero it doesn't mean na hindi ko siya na-appreciate. I like her so much. But still, I have to let her go. Yeah, I understand, La. She's so kind and calm. Sana pala'y kinilala ko muna siya at binigyan ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos. Anyway, nakaraan na yan. Ang mahalaga ay nalaman natin ang tunay na kulay ni Reyna. At kailanman ay hindi ko siya mapapatawad. Sabi naman ni Dominic. At dahil nga tuso itong si Doña Tere, kahit na umalis na si Tanya at kahit na sinabi na nito na makikipag-divorce na siya, ay hindi pa rin niya binago ang papeles na pinirmahan nila ni Dominic noong ikinasal sila. Kasal pa rin silang dalawa at hindi itinuloy na matanda ang pagproseso ng annulment paper ng dalawa. Naniwala kasi ang ginang na darating ang panahon na muling magkukrus ang landas nila ni Tanya at kailangang may alas pa rin siya pag dumating na ang araw na yon. Makalipas ang 8 taon ay marami na ngang nagbago at nangyari. Napalipat na ang mana at kumpanya sa pangalan ni Dominic
At nabahaginana na lamang ng kaunti ang kerida ni Lolo June at ang anak nito sa labas na si Liam. CEO na si Dominic ng Villarreal Corporation at siya nang naghahawak ng marami nilang mga negosyo. Hiniwalayan na rin ni Dominic si Reyna at hinayaang mapahiya dahil akala ng dalaga ay ganun pa rin si Dominic na madali pa rin mauto. Muli kasi niyang binibilog ang ulo nito nang wala na siyang mahita at mapala kay Liam, kaya naman nung sinubukan niyang akitin muli at utuin si Dominic, ay binaliwala na siya ng binata at pinagsalitaan pa ng mga masasakit na salita. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga si Dominic sa kanilang garden, ay bigla namang tumunog ang kanyang messenger. Simula na maging busy si Dominic sa kanilang mga negosyo, ay naging madalang na rin ang kanyang pakikipag-socialize, personal man o sa social media. Hi Daddy, how are you? We are your twins. Chat ng kambal na sina Pio at Pia kay Dominic, sabay selfie pa. Nanlaki naman ang mga mata at kumunot ang noon ni Dominic dahil sa chat na iyon ng kambal. Alam niyang sikat siya at kilala siya at sa dami ng dummy account niya ay mga importanteng tao lamang nakakaalam ng tunay na account niya. Kaya naman laking gulat niya na may mag-chat sa kanya tapos ang tawag pa sa kanya ay Daddy. Pigil-pigil nga niya ang kanyang mga daliri na mag-type kung re-replyan ba niya ang dalawa o hindi. Nagkaroon siya ng asawa noon ngunit nakipaghiwalay din sa kanya at sigurado siyang wala siyang anak doon dahil nang huli niya itong tinanong ay mariin itong pinabulaanan na buntis siya. Kaya naman paano siya magkakaanak kung wala naman siyang nobya? Who are they? For sure, poser na naman sila. Ana si Dominic sa kanyang sarili. Hindi na sana niya papansinin ang chat na yon nang mag-send pang dalawang makukulit na bata ng kanilang voice message. Daddy, we miss you! Wika ng dalawang bata sa voice message na tila nag-aagawan pa sa cellphone kung sino magsasalita dahil nagtatawanan pa sila. What the? May anak ako? Malakas na bulala si Dominic sa kanyang sarili nang may pagtataka. Samantala, sa bukid na ngayon nakatira si Tanya kasama ang kanyang lola Yoli. Kambal din ang naging anak niya kay Dominic at hindi maipagkakaila na mga anak yun ng lalaki dahil sa kamukhang kamukha niya si Pio. Mommy, kailan ba kasi namin makikilala si Daddy? Gusto na namin siyang makita at makilala. Pangungulit ng cute na kambal sa kanilang ina. May maliit na negosyo na rin sila ngayon at yung 20 million na inoffer noon sa kanya ni Doña Tere ay hindi niya nakinuha dahil ayaw niya nang mag-iwan pa ng utang na loob sa kanila para makauwi sila noon sa kanilang probinsya na mapayapa at wala nang iba pang iniisip. Meron na rin silang maliit na negosyo at may maayos na rin na tirahan. Malaki ngang ipinagbago ngayon ang estado ng pamumuhay ni Tanya dahil kung noon ay di pa na sila sa paghahanap ng mauutangan, pambili ng gamot. Ngayon ay halos nabibili na rin nila ang kanilang mga gusto, lalo na ng pangangailangan ng kambal na sina Pio at Pia. Pio, hindi pa handa si Mommy eh. Basta mahabang kwento, okay? Sige na, maglaro na muna kayo doon ni Pia. Sagot naman ni Tanya sa kanyang mga anak. Ilang beses na nga siyang kinukulit ng mga ito kung kailan ba nila makikilala ang kanilang ama. Hindi naman nilihim ang tunay na pagkakakilala ni Dominic sa kambal dahil kahit baligtarin man ang mundo ay lalabas at lalabas pa rin talaga ang katotohanan na si Dominic na ang tunay na ama ng mga bata. Kaya naman maging ang tunay at buong pangalan ni Dominic ay alam rin ng mga bata. Sa kabilang banda ay ganong sagot muli ang nakuha nila sa kanilang ina kaya nagkibit balikat na lamang sila. Ay, sige na nga po, Pia, tara, laro na lang tayo ng bola. Sabi ng dalawa at tinuon na lamang ang atensyon sa paglalaro. Tara, sagot naman ni Pia at sabay na silang tumakbo doon sa my garden. Nang makita naman ni Lola Yoli si Tanya na nakatayo doon habang pinapanood ang mga anak na nagtatawanan at naglalaro, ay nilapitan na rin niya ito at sinamahan. Apo, kailan mo nga babalak na ipakilala naman sa kanila ang kanilang ama? Nangungulila na rin sila. Panimulang tanong ni Lola Yoli kay Tanya. Naiisip na rin naman yun ni Tanya dahil lumalaki na rin ang mga bata. Ngunit, paano kung may sarili na rin silang pamilya ni Reyna? Paano kapag inamin niyang totoo tapos hindi na sila tanggapin o katanggapin man?
Paano kapag gusto lang nilang kunin ang kambal? Ang dami kasing katanungan sa isip ni Tanya kaya nahihirapan siyang magdesisyon. Kaya hindi rin siya masisisi ng kanyang Lola Yoli kung bakit umabot ng 8 taon ang kanyang pagtatago. Iyon ay dahil sa takot na kunin sa kanya ang kanyang mga anak na hindi niya makakaya na mawalay sa kanya. Lola, sino ba naman po ang may ayaw na magkaroon ng buong pamilya? Siyempre gusto ko rin po yun pero paano kapag kinuha sila sa akin ni Dominic at ng kanyang nobya ni si Reyna? Hindi ko po makakaya na mawala sa akin ang kambal ko. Silang buhay ko. Nangungusap ang mga matang sabi ni Tanya sa kanyang lola. Kaya naman hinaplos-saplos na lamang ng matanda ang likod ng kanyang apo. Nauunawaan naman kita dyan, Tanya. Pero sa tingin ko naman ay mabait si Sir Dominic. Baka naman mali lang ang naging rinig mo. At iba nga sabi mo, sobrang bait sa'yo ni Doña Tere at tanda ka talagang ipaglaban. Siguradong hindi yun papayag na mapupunta mga bata doon sa Reyna na sinasabi mo. At saka bakit ka ba nag-aalala? Ikaw ang kanilang ina. Sa'yo nang galing ang kambal kaya ikaw ang may karapatan sa kanila. Nauunawaan mo? Kasi alam mo, Tanya, hindi ka titigilan ng dalawa na yan lalo pat matatalino silang bata. Kaya kung ako sa'yo, ay pag-isipan mo na yan at magdesisyon ka na. Lakasan mo lang ang loob mo. Andito lang ako para sa'yo. Buong puso namang sabi ni Lola Yoli na talaga namang na-appreciate ni Tanya. Samantala, sa mansyon naman ay ilang araw pa rin iniisip ni Dominic ang mensaheng kanyang natanggap mula sa kambal. Bigla siyang nagkaroon ng hinala na posibleng nagkaanak nga siya kay Tanya na maaaring inilihim lang nito sa kanila. Imposible din naman kasi kay Reyna dahil hanggang ngayon ay wala na rin siyang balita sa dalaga at sigurado siyang wala nang nangyari sa kanila ni Reyna simula nung pumutok ang issue sa kontrata. At dahil gulong-gulo na nga rin si Dominic ay kinausap niya ng kanyang lola tungkol dito. Lola, may pupuntahan tayo. Diretsang sabi sa kanyang Lola Tere. Nabigla naman ang matanda dahil sa agarang desisyon na ito ni Dominic. Ha? Saan naman, iho? Takang tanong ni Doña Tere. Sa Bukidnon. Agad na sagot ni Dominic. Bukidnon? Magbabakasyon ba tayo? Parang biglaan naman yata. Nagtataka na muling tanong ni Doña Tere. Sinamantala na rin ni Dominic na ipaliwanag ang lahat sa kanyang lola. Nang malaman nga ni Doña Tere ang dahilan ni Dominic ay biglang nagmadali siya na makarating sa Bukidnon dahil una sa lahat ay sabik na siyang makita si Tanya at naniniwala siyang anak nga nila ni Tanya ang kambal na yon. Dahil nang ipakita ni Dominic ang litrato ng dalawang bata ay kaagad namilog ang mga mata ng Donya at parang maniniwala na si Dom na kamukha niya nga si Pio at kinumpara pa niya iyon sa lumang litrato ni Dominic noong bata pa lamang siya. At walang duda, magkahawig na magkahawig nga sila. Pinaimbestigahan na rin ni Dominic sa kanyang mga private investigators ang tirahan ni Tanya doon sa Bukidnon. Kaya wala na silang panahon pa na pinalampas at nagtungo na sila kaagad doon. Sa kabilang banday wala namang kaalam-alam si Tanya na pinapakialaman na pala ni Pio at Pia ang kanyang phone tsaka nagawang isearch ang pangalan na binigay niya sa mga ito na buong pangalan naman ni Dominic sa social media. Wala naman siyang ideya na ngayon ay on the way na palang maglola para puntahan sila at muling makaharap at malaman kung ano nga bang totoo. Matapos ang mahabang biyahe ay narating na rin ni Dominic ang maliit na villa na ibinigay na address ng kanyang mga tauhan kung saan doon daw nakatira si Tanya. Isang maliit na village ngunit tahimik lang at payapa sa lugar na yon. Palibhasa ay maraming puno at walang polusyon kaya talagang maaliwanas ang panahon doon at masarap ang hangin. Nang matunto na nila ang bahay na may kahoy na pintuan ay kaagad na silang kumatok dito. Kambal, may kumakatok. Pakibuksan muna at may hinahango lang ako. Sigaw ni Tanya sa kanyang mga anak. Abala kasi siya sa kanyang pagbibig kaya hindi niya maiwan-iwan ito. Okay po, Mommy. Tumugon naman ang kambal at iniwan muna sandali ang paglalaro. Nang buksan ang dalawang pinto ay bumungad sa kanila sina Dominic at Doña Tere. Hindi naman maitatago ni Doña Tere ang kanyang galak nang makita ang dalawa kaya napahawak pa siya sa kanyang bibig at naluluhang tumingin sa dalawa. Nagkatinginan ng kambal at si Dominic.
Hello po! Bati ng dalawang bata sa kanila. Maya-maya ay napakunot ang noon ng kambal. Pia, pakikuha mo nga ang cellphone ni Mommy. Nang makuha ni Pia ang cellphone ng kanilang ina, ay doon nila tiningnan ang litrato ng kanilang ama at ng lalaking nasa kanilang harapan ngayon. Walang duda dahil iisa lang sila. Siya nga! Siya nga ang daddy natin! Daddy! Sabay na malakas na sabi ng dalawa. Kaya naman lalong natuwa sa kanila si Doña Tere. Maging si Dominic ay napangisi dahil sa inasta ng dalawang bibong-bibong mga batang to. Ilang sandali pa ay sumigaw na ang dalawa at tinawag na ang kanilang ina. Mommy! Andito na si Daddy! Malakas na sabi ng dalawa. Hindi naman malinaw na maintindihan ni Tanya ang sinisigaw ng kanyang mga anak dahil nasa kusina siya kaya naman iniwan muna niya sandali ang ginagawa at nagtungo na sa kanilang main door. Otomatiko siyang natigilan at natameme nang makita niyang maglolang sina Dominic at Doña Tere. Sir, Dominic? Doña Tere? Gulat na tanong ni Tanya. Sa halip na bumati muna ay nag-usisa na kaagad si Doña Tere. Tanya, bakit nila tinawag na daddy si Dominic? Oh my. Don't tell me, Tanya. Wika niya tsaka biglang natigilan. Mahabang kwento po, Doña Tere, pero sa tingin ko po ay dapat nyo nang malaman. Lakas loob na sabi naman ni Tanya tsaka pinapasok na rin sa loob ang dalawa. Nang makarating sila sa sala ay nakiusap muna si Tanya sa kanyang lola Yoli na ilayo muna ang dalawang bata dahil mag-uusap muna sila. Lola, makikidala muna po sa kambal sa may garden. Mahinahong wika naman ni Tanya sa kanyang lola. Sige apo, masaya akong muli kayong makita, Doña Tere at Sir Dominic. Sagot naman ni Lola Yoli at muli masayang tumingin sa mga dati niyang amo. Ako rin Yoli, masaya namang tugon ni Doña Tere. Ali kayong mga apo at may pag-uusapan lang silang importante. Yaya ni Lola Yoli sa mga bata. Bago umalis ay muling nagsalita ang kambal. Daddy, wag ka nang aalis ha. Magpe-play pa tayo pagkatapos niyo dyan. Sabi ni Pio sa kanyang ama na para bang matagal na silang nagkakasama at parang close na silang dalawa. Napangisi naman si Dominic at sinakyan na lamang ang sinabi ng dalawa. Sige, utal niyang sagot. Nang maialis muna doon ang kambal ay nagkatitigan muna silang tatlo ng ilang segundo. Maya-maya pa ay nagtanong na muli si Doña Tere. Tanya, tapatin mo kami. Sino ang kambal na yon? At bakit tinatawag nila na daddy itong apo ko? Tanong ni Ginang. Sila po sina Pio at Pia. At sila ay mga anak mo, Sir Dominic. Ha? Paano? Hindi ba nag-negative ka nun? Nagtatakang tanong naman ng matanda. Nagsinungaling po ako. Unang test ko palang po noon ay positive na. Pagtatapat ni Tanya at doon ay napatunayan ng maglola na tama nga ang hinala nila. Bakit ka nagsinungaling? Seryosong tanong ni Dominic. Desidido nga siyang malaman ng totoo dahil kung may dapat man siyang panindigan ay handa naman niyang panindigan ang responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Maging kay Tanya lalo pa at asawa niya naman talaga ito dahil hindi pa naman napapawalang bisa ang kanilang kasal na dalawa. I'm sorry, Sir Dominic. Pero nung bagong kasal tayo, narinig ko ang usapan ninyo ni Reyna. Yung nobya ninyo na kukunin niyo ang bata sa oras na maisilang ko na sila. Natakot ako. Ako pa rin ang ina ng bata sa oras na maisilang ko sila kaya hindi ko makakaya na ibang tumayong ina sa kanila. Kaya nagsinungaling ako at papaniwalain ko kayo na hindi nagtagumpay yung sperm freeze. Patawarin niyo ako kung naging makasarili po ako. Paghingi ng tawad ni Tanya. Napalingon naman si Doña Tere kay Dominic. Tunay ba yan, Dominic? Napag-usapan na natin, di ba? Na si Tanya pa rin ang mag-aalaga sa mga bata. Kunot niyang tanong. Yeah, I know. And I'm sorry sa narinig mo. But that was the time na baliw pa ako kay Reyna. That was the time na baliw pa ako sa mga gusto niya. And I'm sorry.
Hindi kita masisisi kung bakit mo nagawang ilayo ang mga anak ko. Pero mabuti na nga lang at ginawa mo yan dahil alam kong hindi magiging mabuting ina si Reyna sa mga anak ko. Kaya Tanya, don't feel guilty. Ang mahalaga ay ayos ng lahat. Nalaman ko na ang lahat ng masamang mga plano ni Reyna kaya hiniwalayan ko na rin siya. Ngayon ang focus ko na lang ay kayo. Kayo ng mga anak ko. Buong pusong sabi ni Dominic. Nabigla naman si Tanya. Kami? Kasama ako? Kanyang tanong. Yes, at dapat lang. Let's start all over again, Tanya. Let's get to know each other at ayokong isipin mo na dahil lamang sa mga bata kaya kami naririto. Pero dahil din sa kagustuhan kong makilala ka. Okay lang ba yon? Lakas loob at magino ang sabi naman ni Dominic. Sa katunayan ay hindi naman hangad ni Tanya na bigyan ng hindi buong pamilya ang kanyang mga anak. At isa pa may lihim naman na gusto rin naman siya kay Dominic kaya naman pumayag na rin siya. Wala pang problema sa akin, sir. Sagot ni Tanya nang bigla siyang napahinto. And from now on, huwag mo na akong tatawagin na sir, okay? Dom na lang or Dominic. Dugtong pa ni Dominic. Okay. Okay, Dom. Naiilang na sagot naman ni Tanya. At isa pa, hindi rin naman kayo pwedeng maghiwalay dahil mag-asawa naman kayo talaga. Remember the wedding? At yung hiling mo noon sa akin na makipaghiwalay ka na kay Dom, Tanya? Hindi ko sinunod yon. At hanggang ngayon ay nasa bisa pa rin ng legality ang kasal ninyong dalawa at mag-asawa pa rin kayo. At kayo naman talagang mga magulang ng kambal ninyong mga anak. Hindi na nagulat ang dalawa sa naging revelasyon ng ginang dahil alam nilang a woman of surprises talaga si Doña Tere. Kaya nagtawanan na lang sina Dom at Tanya. Talagang itinali na nga ni Doña Tere si Tanya sa kanyang apo at hindi na hinayaan pang tumingin pa sa iba si Dominic. Dahil para sa Doña ay sila naman talagang dalawang nakatadhana sa isa't isa at wala nang iba pa. Hindi na rin umalis doon si Dom at mas pinili munang magstay doon at magkasama ang kanyang mag-ina bago ayusin ang mga dapat ayusin sa Maynila. Ito rin ang pangarap talaga ni Dominic na makasama sa ganitong maayos at payapang lugar ang kanyang pinakamamahal na mga anak at ang kanyang asawang si Tanya. Habang tumatagal ay mas nakikilala ni na Dominic at Tanya ang isa't isa at napapangatawanan na ang pagiging mga magulang sa kambal. Noong una ay may times na nagkakahiyaan pa pero sa paglipas ng panahon ay parang normal na lang sa kanila at mag-asawa na talaga ang turingan nila sa isa't isa. Wala namang masasaya pa sa kambal na sina Pio at Pia dahil sa wakas, matapos ang ilang taon nilang paghihintay ay nabuo rin ang kanilang pamilya na kanilang pinaka-inaasam-asam. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Aksidenteng nag-send ng message